It is so inspiring to see many women who are here to discuss a very, very important work that we have to do in the coming elections. But first of all, let me greet the Moro United Union of Students and Leaders, mga layunin ng Makabayan, kung saan siya at ako po, Congresswoman Liza Masa, ay itinil ng Makabayan at ngayon ay kaming dalawa guest candidates ng Nationalista Party para sa Senado sa eleksyon ngayong Mayo. Ang amin pong pagkakandidato bilang senador ay napapanahon sapagkat kinakailangan na hindi na lamang sa mababang kapulungan o sa lower house makikinig ang boses ng mga representante ng mga kababaihan, ng mga manggagawa, ng mga magsasaka, ng mga indigenous peoples, ng mga Muslim. Kung hindi kailangan sa Senado yung mga representante na tunay at may track record sa pagtatanggol at pakikibaka para sa karapatan ng mga matagal nang walang boses, ay dapat na marinig at dapat magkaroon ng representasyon din. Ito po ang paniniwala ng Makabayan at ito rin ang paniniwala ng Nationalista Party kung kaya't nagsanig ang Makabayan at Nationalista Party ng koalisyon para patakbuhin ang dalawang guest candidates ng Makabayan. Ito po ay ang inyong likod at si Casa Toro Campo. Pagtataguyod ng self-determination of the Moro people, ang pagkilala sa ancestral domain ng Moro people, kailangan na mabigyan ng karapatan at maitaguyod at makilala ang karapatan ng ating mga kapatid na Muslim para sa kanilang relihiyon, para sa kultura at para sa lupa. Malinaw po sa amin yan. Kung kaya ito, pamula pa nung umupo kami sa Kongreso bilang bayan muna, kaming dalawa ni Casa Tur, at ganun din ng Gabriela, ay isa na po ito sa core advocacies ng aming mga partido. At patuloy naming dadalhin sa Senado kung kami po ay makaupo doon. Lalo na ng Gabriela Women's Party, ang mga pakikibaka ng mga Muslim women para rin sa pantay na karapatan at pagrespeto sa kanila at pagtataguyod ng karapatan pantay sa kalalakihan, kaugnay ng pakikibaka ng lahat ng mga kapatid nating Muslim. Lagi pong sinasabi ng Gabriela na hindi tayo nakikipag-away sa mga kalalakihan. Tama ba yan? O hindi natin kinakalaban ng mga kalalakihan. Dahil mas malaki yung kalaban natin. Ito ay yung mga istruktura na nang-aapi at nagsasamantala kapwa sa babae at sa lalaki. At ang ating mga Muslim brothers and sisters dapat magkakapit-bisig para labanan ang mga istruktura na yan. Kaya hindi tayo dapat nagkakahiwalay at naglalaban, at bagkus dapat na magkaagapay at magkapit-bisig. Dahil po, napakatagal na historical oppression ang nangyari sa ating mga kapatid na Muslim. At panahon na para wakasan ang lahat ng opresyon at pang-aaping ito. Mga kasama, alam ko po na napakalaki ang hamon para sa ating lahat dahil sa alam natin na
napakalakas din ng makinarya para sa pandaraya at hindi pagkilala sa kung ano ang democratic will at decision ng ating mga mamamayang Pilipino at ang mga kapatid na Muslim. At kahit na automated ang ating election, ay nandyan pa rin ang banta para dayain ito. Nararapat lamang na tayo ay magbantay ng mabuti, i-oorganisa ang ating sarili para maging positibong pwersa, hindi lamang during elections, kung hindi sa proseso ng patungo doon at pagkatapos nito. Ngayon pa lamang natutuwa ako doon sa organisasyon na inyo pong itinayo para isama na gawing sentro at nasa unahan ang interes at advokasya ng mga kapatid nating Muslim ngayong eleksyon. Kailangan nating tingnan at suriin ang mga kandidato sa pamantayan at perspektiba ng mga matagal nang walang boses sa ating paggugobyerno at kasama na dyan ang interes ng ating mga kapatid na Muslim. Kung kaya't mula sa Pangulo hanggang doon sa mga kakandidato sa lokal, kailangan nating tinitingnan ang kanilang plataforma at track record kung paano ba nila sinusulong ang mga mahihirap, mga magsasaka, at ang ating mga kapatid na Muslim. Tama po ba yun? At hindi lamang po ito, doon mismo sa araw ng eleksyon, andyan ang posibleng karahasan, andyan ang posibleng pandaraya. Kailangan nating bantayan ng mabuti nang sa ganon ang eleksyon ay magiging refleksyon kung ano ang tunay na ginusto o pagpapasya ng taong bayan sa Mayo, at nang sa ganon ay maging matagumpay ang eleksyon na ito. Tama po ba? At hindi lamang dyan natatapos ang ating mga tungkulin at ang ating mga gawain. Pagkatapos din ng eleksyon, titiyakin natin na yung mga pinangako ng ating mga kandidato ay hindi mapapako lamang at kalilimutan na naman at babalikan na lang ulit tayo sa susunod na eleksyon. Dapat pagkatapos ng eleksyon, babantayan natin lahat ng mga kandidato na yan at lahat ng nanalo upang matiyak na yung mga pinangako nila sa atin, at hindi lamang yan, matiyak na ang interes ng mga matagal nang walang boses ang siyang kanilang itataguyod kapag sila ay nakaupo na sa poder. Tama po ba yun? Ito po ang mga hamon na kinakaharap natin ngayon sa eleksyon at matapos ng eleksyon. Tayong mga kabataan, ay, matanda na pala ako, kayong mga kabataan, tayong mga kababaihan at mga kalalakihan, ay inaasahan tayo na tayo sa kilusang pagbabago ay siyang nasa unahan at siyang nagtataguyod dahil gusto natin lahat na matanggal na ang katiwalian, matanggal na lahat ng istruktura ng panghapi at pagsasamantala, at tayo ay itaguyod ng lahat ang ating karapatan para sa pagpapasya sa sarili, karapatan sa